this episode, I'll take you in a colorful journey to Binondo and let's talk about the Filipino-Chinese New Year. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga taga-suporta sa Patreon. Kaya naman nakakapaglabas tayo ng mga episodes at lessons na tulad nito. I'd like to thank our supporters on Patreon who's making these episodes and lessons possible. Sa episode na ito, pag-aaralan natin ang mga bagong bokabularyo, maririnig ang mga dialogues, simple dialogues, at matututunan natin yung kwento ng Binondo na sinasabing pinakamatandang Chinatown sa mundo. In this episode, we'll learn vocabularies, dialogues in Filipino, and discover the oldest Chinatown in the world. Bago tayo magsimula, narito ang ilang salita na maaaring marinig mo sa episode na ito. Before we begin, here are some words that you might hear in this episode. And these are vocabulary words. Ito ang mga bokabularyo. Templo, temple. Maraming tao ang pumupunta sa templo tuwing bagong taon ng mga Inchik. Many people visit the temple during Chinese New Year. Pagdiriwang, celebration. Masaya ang pagdiriwang ng bagong taon ng mga Inchik sa Binondo. The celebration of Chinese New Year in Binondo is joyful. Kapayapaan, peace. Ang Dragon Dance ay sumisimbolo ng kapayapaan at kasaganahan. The Dragon Dance symbolizes peace and prosperity. Kasaysayan, history. Ang kasaysayan ng Binondo ay makikita sa museo ng Chinatown. The history of Binondo can be seen in the Chinatown Museum. Bagong taon ng mga Inchik, Chinese New Year. Ang bagong taon ng mga Inchik ay pinagdiriwang ng mga pamilya. Chinese New Year is celebrated by families. Lansangan, streets. Makikita sa mga lansangan ng mga dragon at lion dance. You will see dragon and lion dances in the streets. Dekorasyon, decorations. Ang mga dekorasyon sa Binondo ay karaniwang pula at ginto. The decorations in Binondo are usually red and gold. Pula, red. Ang pula ay sumisimbolo ng swerte sa kulturang Tsino. Red is a symbol of luck in Chinese culture. Ginto, gold. Ang ginto ay sumisimbolo ng kasaganahan at pagdiriwang ng bagong taon. Gold symbolizes prosperity in the New Year celebration. Paputok, firecrackers. Ang paputok ay ginagamit upang palayasin ng malas. Firecrackers are used to drive away bad luck. Malas, bad luck. Ang paputok at pulang sobre ay para sa pag-iwas sa malas. Firecrackers and red envelopes are meant to avoid bad luck. Pampaswerteng bagay. Lucky items. Ang mga tindahan sa Binondo ay nagbebenta ng mga pampaswerteng bagay. Shops in Binondo sell lucky items. Pulang sobre, red envelope. Ang pulang sobre ay ipinamimigay sa mga bata tuwing bagong taon. Red envelopes are given to the children during New Year. Ang pao, red envelope, that's ampaw. Ang mga bata ay masayang tumatanggap ng angpaw mula sa kanilang mga kamag-anak. Children happily receive angpaw from their relatives. Tikoy, sticky rice cake. Ang tikoy ay madalas regalo sa bagong taon dahil ito ay simbolo ng pagkakaisa. Tikoy is often a gift during New Year as it symbolizes unity, kasaganahan, prosperity. Ang dekorasyong ginto ay sumisimbolo ng kasaganahan. Gold decoration symbolizes prosperity. Mahabang buhay, longevity. Ang pagkain ng pansit ay para sa mahabang buhay. Eating pansit is for longevity. Pamilya, family. Ang pamilya ay sama-samang nagdiriwang ng bagong taon. Families celebrate the New Year together. Masaganang hapunan, grand dinner. Ang masaganang hapunan ay bahagi ng tradisyon ng bagong taon. The grand dinner is part of the New Year tradition. Tradisyon, tradition. Ang pag-aabot ng pulang sobre ay isang tradisyon sa bagong taon.
Giving red envelopes is a tradition during the New Year. Bata, child. Ang mga bata ay masaya sa tuwing tumatanggap ng pulang sobre. Children are happy whenever they receive red envelopes. Pera, money. Ang pera sa pulang sobre ay simbolo ng swerte. The money inside the red envelope is a symbol of good luck. Parada, parade. Ang parada ng dragon at leon ay inaabangan ng lahat. The parade of dragon and lion dances are awaited by everyone. Museo ng Chinatown. Chinatown Museum. Ang museo ng Chinatown ay naglalaman ng mga kwento ng kasaysayan ng Binondo. The Chinatown Museum contains stories of Binondo's history, kultura, culture. Ang kultura ng Chino ay makulay at puno ng tradisyon. Chinese culture is colorful and full of traditions. Turista, tourist. Maraming turista ang dumadayo sa Binondo tuwing bagong taon. Many tourists visit Binondo during the New Year. Ano ang Binondo at bakit ito sikat? What is Binondo and why is it famous? Ang Binondo ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kilala ito sa makulay na kasaysayan at masarap na mga pagkain. Binondo is the oldest Chinatown in the world. It's known for its colorful history and delicious food. Are there temples here? Oo, meron. Isa sa mga sikat ay ang Sengguan Temple, kung saan maraming tao ang nananalangin tuwing bagong taon ng mga Chino. Yes, there are temples in Binondo. One of the famous ones is the Sengguan Temple, where many people pray during the Chinese New Year. Alam nyo ba na ang Binondo ay itinatag noong 1594 bilang tirahan ng mga tinderong Chino noong panahon ng mga Espanyol. Dito nagtitipon ng mga Filipino at Chino upang magnegosyo. Did you know that Binondo was established in 1594? During the Spanish era, this was a place where Filipinos and Chinese gathered to do business. Ang Ongpin Street, ito ang pinakasikat na kalye sa Binondo. Ito ay puno ng kakanin at tindahan. Dito mo matitikman ng mga authenticong pagkaing Chino tulad ng tikoy at hopia. Ang Pin Street, the most famous street in Binondo, is full of restaurants and shops. Here, you can taste authentic Chinese food like tikoy and hopia. During Chinese New Year, you'll see dragon dances on the streets. Tuwing bagong taon ng mga Chino, makikita ang dragon dance sa mga lansangan kasama ang tunog ng mga paputok upang mapalayas ang kamalasan. During Chinese New Year, you'll see dragon dances on the streets of Binondo, accompanied by the sound of firecrackers to ward off bad luck. Alam nyo ba na noong panahon ng Espanyol, itinayo ang Binondo bilang tirahan ng mga Chino? Did you know that during the Spanish era, Binondo was created as a settlement for the Chinese people? Ang mga tinawag na Sangli ay nagsimulang magtayo ng mga negosyo sa lugar na ito. Kaya naging sentro ng kalakalan ng Binondo. Known as Sanglis, they established businesses here, turning Binondo into a center of commerce. Subalit noong 1603, nagkaroon ng rebelyon dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Chino at mga Espanyol. However, in 1603, a rebellion broke out due to tensions between Chinese and Spaniards. Isa sa mga iconic na lugar sa Binondo ay ang Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz. Kilala rin bilang Binondo Church. One of the iconic landmarks is the Minor Basilica of St. Lorenzo Ruiz, also known as Binondo Church. Bukod dito, ang Ongpin Street ay puno ng mga tindahan ng alahas, herbal medicine at authentic na pagkaing Chino. Ongpin Street is another must-visit, bustling with jewelry shops, herbal medicine, and authentic Chinese food. Makakain ng mga masasarap at abot-kayang pagkain sa Binondo. You can eat affordable food in Binondo.
Tuwing bagong taon ng mga Chino, puno ang mga kalye ng dragon dance at mga paputok na sumisimbolo ng pagtaboy ng kamalasan. During Chinese New Year, the streets come alive with dragon dances and firecrackers to ward off bad luck. Ang Binondo ay hindi lamang isang lugar ng kasaysayan, kundi pati na rin ng negosyo. Hanggang ngayon, may ibang itinuturing ito na sentro ng kalakalan sa Metro Manila. Malaki ang naiambag ng Filipino-Chinese sa ekonomiya at kultura ng bansa. Binondo is not just a historical site but also a hub for commerce. Even today, it is considered by some as a center of trade in Metro Manila. Paano ipinagdiriwang ng mga Chinong Filipino ang bagong taon ng Inchik sa Binondo? How Chinese Filipinos celebrate Chinese New Year in Binondo. Masayang ipinagdiriwang ang bagong taon ng mga Chino. Sa Ongpin Street, sikat ang pagbili ng mga pampaswerteng bagay tulad ng mga Lucky Charms, pulang sobre, angpao, at iba pang traditional na gamit. On Ongpin Street, it's popular to buy lucky items such as charms, red envelopes, and other traditional items. Kasabay nito, maraming pagkain ng inihahain tulad ng tikoy, dumplings, siomai, at pansit na isinisimbolo ang kasaganahan at mahabang buhay. Alongside this, various foods are served such as tikoy, which is sticky rice, dumplings, and pansit, which symbolizes prosperity and longevity. Sa museo ng Chinatown, maaaring tuklasin ng mga turista ang kasaysayan ng Binondo at ang impluensya ng kulturang Inchik sa Pilipinas. At the Chinatown Museum, tourists can explore the history of Binondo and the influence of Chinese culture in the Philippines. Ano ang laman ng mga pulang sobre? What's inside the red envelope? Karaniwan pera. Sinasabi nila na ito ay para sa swerte o para swertihin ka at para sa kasaganaan. Usually money. They say it's for luck and prosperity. Sana po ay natutunan ninyo ang tungkol sa Binondo at ang Filipino-Chinese New Year. I hope you learned something about Binondo and the Filipino-Chinese New Year. Huwag kalimutang sumali sa aming Patreon para sa mas marami pang kwento at aralin tungkol sa wikang Filipino at ang ating mayamang kultura. Don't forget to join our Patreon for more stories and lessons about the Filipino language and our rich culture. And remember, learning Tagalog doesn't have to be complicated. Just keep practicing and have fun. If you'd like to join us and gain access to exclusive content, visit patreon.com/Learn Tagalog Filipino. Or if you would like to practice speaking Tagalog with a native speaker, check out our website, learntagalogfilipino.com. Maraming salamat mga kaibigan. See you in the next episode. Paalam!